ko ano, piling iluwan. Una sa lahat, isang dambuhalang sawa ang natagpuan sa loob ng isang universidad sa Dumaguete. Humigit kumulang 15 hanggang 20 talampakan ang haba. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Register of Deeds Director ng Zamboanga City, patay matapos tambangan. Isa namang negosyante sa Nueva Ecija, patay rin matapos pagbabarilin. 10 sasakyan, inararo ng pickup truck sa Cabanatuan City. Pinutukan na, oh. Pinutukan na, oh. Tumakas na driver, nasukol ng mga pulis. Bangkay ng babaeng isinilid sa sako, natagpo sa dalampasigan sa Davao Oriental. Libo-libong Australiano, pinuntirya ng love scam ng mga nagpakilalang Pinay. Medical jet na may 6 na sakay, bumagsak sa Philadelphia sa Amerika. At get ready mga 18 sa comeback single mini album at tour ng SB19. Timbog sa isang checkpoint ang driver na nang hit and run ng 10 sasakyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nagmatigas at nagdulot pa siya ng matinding traffic bago siya naaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinutukan na, oh. Pinutukan na, oh. 4 na beses pinaputukan ng mga pulis ang puting pickup na ito kagabi sa isang checkpoint sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa isa pang video, pinaghampas ng baril ng isang pulis ang bintana ng sasakyan hanggang sa tila binuksan na ng driver ang pintuan at saka siya nakuha ng mga pulis. Pinadapa ang driver ng pickup at saka siya pinusasan. Kinapkapan din ang kanyang bulsa bago siya dalhin sa presinto. Ayon sa Nueva Ecija Police, nang araro ang driver ng 10 sasakyan sa Maharlika Highway pasado alas 6 kagabi. Tumakas daw agad ang pickup pero agad din itong nahabol ng mga nagpapatrol na pulis malapit sa lugar. Kabilang sa inararo ang isang tricycle sa kanyang isang 52 anyos na lalaki. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Hawak na ng mga pulis ang driver at ipapadrag at alcohol test din siya. Posible siyang maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Pinatay na, isinako pa. Yan ang sinapot ng isang babae sa Cagaga, Davao Oriental. Itinimbre sa mga pulis ang sakong nakita sa dalampasigan. Nang buksan, tumambad ang bangkay ng babae. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan at ang motibo sa krimen. Patay ang isang kawani ng gobyerno matapos tambangan sa Zamboanga City. Ang suspect at pagtakas nito nahagip sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Pagmasdan ang CCTV footage na ito, nakuha sa Zamboanga City kaninang umaga. Liliko pa kanan ng pick-up at may lilitaw na lalaking nakaputi. Ilang saglit lang, makikitang may dinukot ang lalaki at lumapit sa sasakyan. Napahinto ang sasakyan nang pagbabarilin niya nang malapitan ang sakay nito. Agad namang umangkas sa isang motorsiklo ang sospek at tumakas. Kinilala ang biktimang si JB Robert Baginda, residente ng barangay Kulianan. Napag-alaman na ang 57 taong gulang na lalaki ay direktor ng Registry of Deeds sa Zamboanga City. Dinala pa sa ospital ang biktima pero agad din siyang binawian ng buhay. Nagkasa na ng manhunt operation ng kapulisan para matunto ng sospek at maaaring kasabwat nito. Binaril ano? Patay rin sa pamamaril ang isang negosyante sa Hain, Nueva Ecija kaninang tanghali. Sunod-sunod umano ng putok ng baril ang narinig sa lugar. Nagpagewang-gewang ang sasakyang minamaneho ng biktima hanggang sa sumalpok ito sa poste. Kinilala ang biktima bilang si Jerry Flaminiano, 52 taong gulang, mula sa Cabanatuan City. Ayon sa mga otoridad, sakay ng motorsiklo ang 2 sospek. Tinutugis na sila ngayon ng kapulisan.
Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, may nakaambang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Sa taya ng Department of Energy, hanggang 70 centavos ang posibleng itaas sa litro ng gasolina. Hanggang 1 peso and 60 centavos naman ang posibleng ibaba sa litro ng diesel. At hanggang 1 peso sa litro ng kerosene. Paliwanag ng DOE, ang oil price adjustment ay bunsod ng pakiusap ni US President Donald Trump na pababain ang presyo ng langis at pati na rin ang mas mataas na produksyon ng Amerika at iba pang oil supplier. Samantala, aabot sa 73 centavos kada kilo ang taas singil sa liquefied petroleum gas o LPG. Katumbas yan ng 8 pesos na dagdag presyo sa kada regular na tangke. Sa iba pong balita, lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang 200 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Pero kung ito raw ay maisabatas, posibleng magbawas ng empleyado ang ilang negosyo o magtaas ng presyo sa kanilang produkto o serbisyo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. All-around employee sa bakeryng ito sa Quezon City ang 22 anyos na si Maria Elena. Ang arawang sahod niya 645 pesos o yung kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila. Pero sa taas ng presyo ngayon ng mga bilihin hindi raw yan sapat. Yung 1,000 mo mabilis na maubos, nag-a-apartment po ako. Ang mahal po ng apartment. Kaya good news daw kung maisa sa batas ang panukalang 200 pesos across the board wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Lusot na yan sa komite sa Kamara. Mabigat naman daw yan para sa may-ari ng bakery. Sa ngayon, umaabot sa halos 31,000 pesos ang pasahod nila sa isang araw para sa 48 empleyado. 6 na araw ang pasok nila kada linggo o katumbas ng 26 days. Kaya umaabot sa higit 800,000 pesos ang inilalaang sahod sa kanila buwan-buwan. Kaya kung ipatutupad ang isinusulong na 200 peso wage hike, may halos 250,000 pesos na madaragdag sa kanilang buwan ng pasahod. Nagagalit accountant ko. Kino-compute niya, baka kailangan tayo mag-alis ng tao. Kailangan mapilitan magtaas ng presyo. Yung minimum wage, okay na yan. Dapat ibaba ang presyo ng pagkain at bilihin. Sinegundahan naman yan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Kaya dapat iwan na lang daw sa mga regional wage boards ang usapin sa wage hike. The bulk of the employment nando sa micro and small. Yung maliliit, ang dalawang bagay ang pwede nilang gawin. Tataasan nila yung presyo kung kaya pa ng merkado or magbabawas ng tao para makasustain sila ng increase na yan. Kung hindi nila magawa yung dalawang bagay na yun, wala na silang choice. Magsarong lang sila. Handa naman daw ipatupad ng Department of Labor and Employment ang 200 peso wage increase sakaling maisabatas ito. Kami ay hindi humahadlang, hindi kami nagtutulak, nagbibigay kami ng inputs. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, sinabing kailangan pang pag-aralan ng husto ang panukalang taas sahod. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation, hindi pa natin nasusubuan ng mabuti, ng kumpleto. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Posible raw kulangin ang supply ng itlog sa bansa pagsapit ng Abril ayon sa Department of Agriculture. Pinabulaanan naman yan ng Philippine Egg Board Association. Pangamba tuloy nila, baka samantalahin ito ng mga retailer para itaas ang presyo ng itlog. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Lingguhang bumibili ng itlog sa Kamuning Market sa Quezon City si Jasmine at para mas makatipid. Bumibili kami ng isang tray. Ngayon ako bumili ng isang dosena. Paano pag tumaas? Diba? Mahirap na. Madalas ang gamit namin ngayon, hinahalo namin sa ulam yung iba eh. Pero nangangamba siya na baka tumaas ang presyo ng itlog sa mga susunod na buwan matapos i-anunsyo ng Department of Agriculture ang posibleng kakulangan ng supply ng itlog sa Abril. Ayon naman sa mga tindera ng itlog, wala silang nakikitang problema sa supply. Pero ang nakikita nilang problema ngayon ay ang pagliit ng mga itlog. Medyo lumiliit ang mga sizes ng itlog. Yung malalaki, medyo numinipis
medyo madaling mabasag. Yung ganitong small size ng itlog ay naibibenta sa 6 pesos and 50 centavos. Ngayon, ang problema ng ilang mga tindera, may mga mangilang-ilang nakakalusot na itlog mula sa poultry farm na ibinabagsak dito na kung tutuusin ay mas maliit doon sa small size na ibinibenta nila. So ang nangyayari, malaking kawalan sa kita ng mga tindera ito lalo't hindi na nila ito maibibenta pa. Sa ngayon, nasa 150 hanggang 250 pesos ang isang tray ng itlog sa merkado. Ayon sa DA, isa sa nakikita nilang dahilan ng posibleng egg shortage ay ang pagbagsak ng farm gate price ng itlog noong nakaraang taon. Bumagsak ang presyo sa farm gate ng 4 na piso bawat piraso, marami na lugi. No? Yung mga nalugi naman ay kinatay nila yung mga layers nila para magkaroon ng cash. Kaya ang ilang negosyante gaya ng mga panaderya nangangamba sa posibleng maging epekto nito. Napaka-importante ang itlog. Hindi pwedeng wala. Everyday yan. Karamihan ng panaderya sa Pilipinas siguro 99% o 98% puro micro and small. So maapektuhan mga maraming maliliit na negosyo. Pero ayon sa Philippine Egg Board Association, wala silang nakikitang magiging kakulangan ng supply ng itlog sa mga susunod na buwan sa bansa. From December towards January, bumaba pa po ng mahigit na piso ang presyo ng itlog. Ibig sabihin po nito ay mayroon po tayong sapat na supply. We are expecting more eggs, more table eggs this year compared with last year. Nangangamba tuloy sila na baka magsamantala ang mga middleman at retailers. Because of this news regarding na nilabas ng Department of Agriculture, ang worry po namin, baka meron pong mga biyahero o mga retailers ang mag-take advantage po dito at magtaas pa ng presyo ng itlog sa retail, which is contrary sa nagiging price trend sa farms. Sa ngayon, nasa 5.60 pesos hanggang 6.30 pesos ang farm gate price ng itlog. Panawagan naman ng livestock group sa Department of Agriculture magkaroon ng avian influenza vaccine para maproteksyonan ang mga manok sa bansa dahil sa banta ng avian flu outbreak sa ibang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa kabila ng frost o andap, sapat pa rin daw ang supply ng gulay mula sa Cordillera. Paglilinaw ng Benguet Farmers Cooperative, 5% lang ng rehiyon ang apektado. Hindi rin daw dapat tumaas ang presyo ng mga gulay. Nagbabala ang grupo sa mga mapagsamantalang retailer. Hiling naman ng grupo sa gobyerno, tulungan silang bawiin ang gastos sa ilang nasirang pananim bunsod ng frost. Hired on the spot sa mga isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment ang mahigit 100 internet gaming licensee workers na naapektuhan ng POGO ban dito sa bansa. Pero ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesba, kakaunti raw yan kumpara sa nasa 40,000 IGL na nawalan ng trabaho. Posible raw na marami sa mga ito ay umaasang mai-extend ang operasyon ng kanilang kumpanya. Posible rin daw na nakahanap na ang mga ito ng ibang trabaho. Ayon sa DOLE, bukas ang kanilang tanggapan para sa mga IGL worker na naghahanap ng oportunidad. Kinakapacitate po namin yung mga staff ng Public Employment Service Offices para na sa ganun mapalawak pa namin ang maaabot ng mga programa ng Department of Labor and Employment. Sa weather update, asahan ng maaliwalas na panahon na may tsansa ng panandaliang pag-ulan ngayong weekend. Sa forecast ng Pag-asa, umiiral ang easterly so mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko, partikular dito sa Metro Manila, Caraga, Davao Region at nalalabing bahagi ng bansa. Habang northeast monsoon o amihan naman ang nagdudulot ng malamig na panahon at mga pag-ulan sa Batanes. Susunod, 5,000 Australiano na biktima ng love scam ng mga nagpakilalang Pinay. Dambuhalang sawa nahuli sa isang universidad sa Dumaguete. At News 5 exclusive, Vice President Sara Duterte seryoso raw na pinag-iisipang tumakbo sa pagkapresidente. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
5,000 Australiano ang pinunteriya ng love scam ng mga nagpakilalang Pinay. Ang mga otoridad sa Australia inalerto ang kanilang mga mamamayan. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Kabilang ang mga Australian sa mga tina-target umano ng mga scammer dito sa Pilipinas. Sa abiso ng Australian Federal Police, tinext nilang 5,000 Australian na pinunteriya ng investment o love scam. Natunto ng mga number ng biktima sa nadiskubring scam compound sa Maynila kung saan 300 computer, 1,000 cellphone at libo-libong SIM card ang nasamsam. Ayon sa Australian authorities, karaniwang lalaking Australian na edad 35 pataas ang biktima ng mga nagpapakilalang Pinay. Sa online dating app sila nagkakakilala. Paiibigin ang mga dayuhan tsaka aaluking mag-invest sa cryptocurrency. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, 23.6 million Australian dollars o katumbas ng 860 million pesos ang nawala sa kanilang mamamayan dahil sa love scam noong 2024. When it comes to romance scams, our message to the public is simple. Protect your heart and your wallet. Tuloy-tuloy naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pakikipag-ugnayan sa international counterparts para masawata ang scam farms. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang malaking sawa ang nahuli sa loob ng paaralan sa Dumaguete City. Ayon sa isang janitor ng Silliman University Medical School, 4 na gwardiya ang nagtulong-tulong na hilahin ang sawa mula sa isang drainage. Hinala nila busog pa sa kinaing pusa ang sawa na aabot sa 20 talampakan ng haba. Ligtas namang dinala sa City Environment and Natural Resources Office ang nahuling ahas. Sa ibang balita, seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi yan ng bise sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara, tila ilag sa issue ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, partikular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Humarap po sa mga batikang mga mamamahayag si COMELEC Chairman George Garcia bago ang Bilang Pilipino 2025. Isa po sa mga napag-usapan ay ang campaign ad sa TikTok na ipagbabawal ng COMELEC ayon kay Garcia. Kung pakiramdam naman ng publiko na abusado na ang mga kandidato sa pangangampanya ngayon pa lang,
maaari raw magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Git ni Garcia, wala pa kasing batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC bago ang campaign period. Nang matanong tungkol sa mga surveys na umano'y ginagamit na mind conditioning tool, nanindigan si Garcia na legal ang mga ito sa ilalim ng ilang kondisyon. Dapat i-reveal sino nagpa-commission. Paano kinuha yung mga survey, yung respondents? Paano pinili ang respondents? Paano nagcome up ng mga questions? At the same time, ano ang scientific method na inadapt o ginamit ng survey firm? So dapat i-reveal lahat yun. Kasi if not, we will be filing cases. Kasi nasa guidelines rules namin, violation of our rules or guidelines is an election offense. Ilan lang po yan sa mga naging pahayag ni Garcia sa espesyal na programang The Grill kanina. Dinaluhan yan ng mga malalaking news organization sa bansa, kabilang ang News 5, Signal TV, The Philippine Star at Business World. Sa ibang balita, 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon kaninang umaga. Sa tala ng FIVOX, nagbuga rin ito ng usok na may taas na 150 metro. Kahapon, halos 4,000 tonelada ng sulfur dioxide ang pinakawalan ng bulkan. 11 pagyanig ang naitala sa paligid nito. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Canlaon. Bawal pa rin lumapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China papalayo sa Zambales kahapon. Niradyohan ng mga tauhan ng PCG sakay ng BRP Teresa Magbanwa ang Chinese Coast Guard Vessel 3304. Ayon sa ating Coast Guard, ipinaliwanag nila ang karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa lugar. Bukod dyan, nakapagbigay rin daw ng food packs ang PCG sa mga Pilipinong mangingisda. Muli namang nananawagan ng Armed Forces of the Philippines sa China na tigilan na ang kanilang illegal, coercive at aggressive na mga gawain sa West Philippine Sea. Susunod, medical jet na may 6 na sakay bumagsak malapit sa isang mall sa Amerika. News 5 exclusive, pamilya ni Mary Jane Veloso nangangamba sa kanyang kaligtasan sa kulungan. At JK Labajo pinagsosori matapos magmura sa kanyang performance sa Dinagyang Festival sa Iloilo. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Bumagsak ang isang air ambulance malapit sa isang mall sa Philadelphia, Pennsylvania sa Amerika. Sakay niya ng 6 na pasahero kabilang ang isang bata. Ayon sa Federal Aviation Administration, nanggaling ang air ambulance sa Northeast Philadelphia Airport at papunta sana sa Springfield Branson National Airport sa Missouri. Ayon naman sa kumpanyang nagmamay-ari ng air ambulance, wala pang kumpirmadong survivor. Isang bahay at ilang sasakyan din ang nadamay sa insidente. Bago ito, higit 6 na po naman ang nasawi kabilang ang isang opisyal ng PNP sa banggaan sa ere ng isang eroplano at helicopter sa Washington, D.C. Sa iba pong balita, nagrambulan ang 2 grupo ng kabataan sa Palawan. Nangyari yan sa isang subdivision sa Puerto Princesa City. Ayon po sa uploader, nagkasagutan ng mga bata hanggang sa mauwi sa pisikalan. Kusa rin naman daw nagsialisan ang 2 grupo matapos ang rumble. Nababahala ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang seguridad matapos siyang ilipat sa mas malaking selda. Pinag-iinitan umano siya ng kanyang mga kasama sa kulungan. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Sa ikatlong pagkakataon na bisita ng pamilya Veloso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong kahapon. Matatanda ang nakulong si Mary Jane sa Indonesia ng 14 na taon dahil sa kasong drug smuggling. Noong Disyembre, nailipat siya sa kustudiya ng Pilipinas. Pero sa pagbabalik niya sa bansa, panibagong hamon ang kanyang kinaharap. Kasi mukhang pinag-iinitan daw siya ng mga ka-cellmate niya. Kasi di ba dati solo na cell siya. Ngayon, she was transferred sa isang malaking cell at marami siyang mga kasama dun sa cell.
Nag-aalala po talaga kami sa kanya, sa buhay niya, hindi po sa kalusugan niya, sa buhay niya. Bagaman walang pisikalan, ramdam daw ni Mary Jane ang ilang patutsada ng kanyang mga kasamahan sa kulungan. Isa pa sa kinababahala niya, baka raw nahalo siya sa ilang inmate na nakasama na rin ng kanyang illegal recruiter. Suspetsya niya nga, baka yun yung mga kasama ni Cristina dati, yung kanyang trafficker. Dahil dito muling nanawagan ang pamilya Veloso sa pamahalaan na palayain na si Mary Jane. Mr. President, palayaan niyo na po yung kapatid ko. Ibigay naman na po ng Indonesian government sa mga kamay ninyo yung desisyon Sana po pakawalan niyo na po yung kapatid ko. Parang awa niyo na po. Wala pang pahayag ang Bureau of Corrections hinggil sa sitwasyon ni Mary Jane. Bago ibalik ng Pilipinas si Mary Jane, sinabi ng Department of Justice na hindi siya maaaring ihalo sa kaparehong pasilidad kung saan nakakulong ang kanyang mga illegal recruiter. Sinabi rin ng Bureau of Corrections na maaari siyang mamili ng Bucor facility kung saan niya gustong manatili. Pwede nga rito sa Metro Manila, Palawan o Davao. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sasabak po ang ilang Pinoy sa prestiyosong Rome Marathon sa Italy. May mga magsisilbi pang pacer o leader ng iba pang mga runner. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Isang buwan na lang, lalarga na ang makasaysayang Rome International Marathon sa Italia. Magpapahuli ba ang mga Pinoy? Sa katunayan, dose-dosenang overseas Filipino workers na runner ang sasabak sa isa sa mga pinakakilalang 41-kilometer marathon sa mundo. Kabilang na dyan ang Ireland-based health worker na si Rolando Espina. Isa si Rolando sa 6 na Pinoy runners na napili bilang pacer sa marathon. Bilang pacer, siya ang magtatansya kung kailangan bang bilisan o bagalan ang takbo depende sa tarik o layo ng distansya. Matinding challenge daw para kay Rolando na pagsabayin ang training at pagtatrabaho. You have to run it yourself. That's the main point. Bukod sa kanya, sasabak din ng veteran runner na si Ted Magno. Gaya ni Rolando, isa ring healthcare worker si Ted na nakabase sa Ireland. At kahit mahirap, inspirasyon daw para sa kanya ang mga kababayan na sasali rin sa marathon. Mahirap talaga ang training. Well, ini-enjoy na lang. At saka kasi kailangan mo isipin na no excuse talaga. Ang hotel worker naman na si Jacob, sa Rome mismo nakadestino, kaya ginagamay niya na ang magiging ruta. Yung weather dito medyo minsan unpredictable kasi malamig, uulan, bilang iinit. So laging ganun. Pero awa ng Diyos, at least nakakapag-adjust kami dito. Inaasahang aabot sa mahigit 5,000 runners ang sasali sa prestiyosong marathon. Bukod sa pag-abot sa finish line, mas inaabangan daw nila ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pinoy kahit malayo sa kanilang sariling bansa. Pag na-cross mo na yung finish line, nandun na yung mixed emotions naman. Kasi nandiyan yung makikita mo yung mga kaibigan mo, and then recovery na. Yung party time, ganyan, yung magkakain kayo sabay-sabay, together yung grupo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagsalita na ang dancer-actor na si Mark Heras kasunod ng nag-viral niyang video na nagsasayaw sa entertainment bar sa Pasay City. Sa YouTube interview kasama si Tony Gonzaga, nilinaw ni Mark na hindi siya naghubad on stage. Nagsayaw lang daw siya bilang trabaho. Dagdag pa ni Mark, hindi lang naman siya sa bar nagsasayaw. Rumarakit din daw siya sa mga fiesta. Pas pinili ko na yung tahimik na part ng career ko. Hindi dahil tanggap ko na wala na ako sa limelight. Kumbaga, sumayaw ako kasi trabaho. So yun, basta ang goal ko kasi to provide. Pinagsusori ang singer na si JK Labajo kasunod ng pagmumura niya sa isa niyang performance sa Dinagyang Festival. Sa kanta niya na Ere, kung saan trinanslate niya ang isang mura sa Ilonggo. Kinunden na yan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Hindi raw tama ang pagmumura ni JK, lalo't isang religious event ang Dinagyang Festival. Wala pa namang sagot dyan ang singer. Susunod, P-Pop Kings na SB19 may comeback single, mini-album at tour. At sa Happy Weekend, food park sa Pasay na Japanese-inspired trending. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Umpisa na ng selebrasyon ng Panagbanga Festival at opening parade pa lang dinagsanan ng mga turista. May frontline report si Laila Pangilinan. In full bloom ang Baguio City sa pagsisimula ng selebrasyon ng Panagbanga Festival. Bago ang parada, sinimula ng pagdiriwang sa Ugayam, ang tradisyonal na dasal ng Cordillera. Nagsa naman ang mga manonood sa Session Road at Harrison Road. Karamihan, mga turista. Talagang sinadya na magbakasyon para panoorin ang Panagbanga. Maganda, excellent, maganda. Napakagaling nilang lahat. Bukod sa makukulay na costume, all smiles din ang mga batang performer mula sa 13 cultural groups. Masayang-masaya Your attention to details and the creativity that you bring to every performance. Kasi nakarating po kami dito. You are the Kanya-kanyang paandar at pasiklab ang bawat grupo sa bawat performances sa Melvin Jones Grandstand. Na-enjoy po namin kasi ang gaganda po ng mga costumes, ng mga props, ng basang creative, like first time ko makakita ng ganun. Ang pagbubukas ng Panagbanga Festival ngayong araw, patikim pa lang daw sa marami pang activity gaya ng street dance parade at floral float parade. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Okay, syempre bukod sa Panagbanga, pag February, isa sa inaabangan talaga nila, Valentine's Day. Ay, kami. Matanong ko kayong dalawa, meron ba kayong date sa Valentine's? Sumakit ulo ko kasi magagalit sa akin si Pawi. Sabihin niya, di ka pa nakapag-reserve na naman? Umuo ka na lang. O hindi, mapareserve ako. Tapos, syempre kailangan ko bilan ng bulaklak. Although sabi niya, huwag mo na ako bigyan ng bulaklak, pero bibigyan pa rin ako. Ikaw, ito. Pwede. Pero mas malaking tanong yung balik sa'yo. Ako ang nagtatanong dito. Bakit niyo ako tinatanong? Pati sino? Perfect na day sumat ko. Ano sa Jackie's Street Food Park dito sa Pasay City. Silipin nga natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Konnichiwa! Naghahanap ka ba ng Japanese-inspired food spot ngayong buwan ng mga puso? I got you! Trending pa nga ito sa TikTok. Dito sa bagong bukas sa food park sa Pasay, libre lang ang entrance. May pakimono pa? Feeling mo, hapon ka. Tapos, sabayan mo pa ng lakad-lakad at picture-picture. Ang interior ng gala part, dinisenyo na may Japan vibes. Lahat ng lalakaran mo, napaka-aesthetic. Iba talaga ang dating ng mga Japanese lamps. Ang lakas. Hindi ka maubusan sa dami ng idea-worthy spot. Para ka nag-travel sa Japan na di mo kailangan ng napakalaking budget. Kaya naman ang mga pupunta rito, selfie is life o mabubusog ka sa itsura pa lang ng lugar. Paano pa kapag nadaanan nyo ang tabi-tabing kainan? Malulula ka sa dami ng pagpipilian. Medyo mausok nga lang kasi ang iba, sa harap mo mismo iluluto ang in-order mo. Hay, teka, gutom na talaga ako. Para mas feel natin ang kain dito, kailangan naka-Japanese kimono. At isa nga sa mga type ng kainan dito ay ang Taiwanese food. At itong nasa harapan ko ay Taiwanese braised beef noodle. So, tikman natin. Ako pag kumakain ng noodles, hindi ako fan ng chopstick. Kaya may tinidor tayo. Pero, tikman muna natin yung soup. Lasa yung herbs. 45%. Lasa siya, lasa. Hindi maalat. Ayun, very good. Dahil dyan, libre tayo dahil kumakain ka. Ito, Ate Elgin, para siyang crab stick, pero hindi siya crab stick, isa siyang prawn stick. So, yan, 3, tapos 2 pa nito. Yan. So, ito yung mga Japanese street food. Tikman natin. Ano ba yan? May sauce ba yan? Meron po sa ayan, sige. Peanut sauce. Paalala, walang phone signal dito, pero may libreng pa wifi, air condition ang buong lugar, at pwede rin sa mga may pets. Bukas araw-araw mula 10 a.m. hanggang 1 ng madaling araw. Sakto sa oras ng food trip nyo, di ba? Mondi Lopez, News 5. Si Mondi, wala namang kadate. Oo nga. Hindi, pwede naman date niya yung sarili niya. Pagbigyan mo na. Ikaw, wala. Food trip. Ide-date ko yung sarili ko. At yan, Andrea, may pinagawasan na sa'yo. Hindi, ayaw pa na. Ikaw, alam may ko. oras pa, may oras pa. Sa kayo ni ano? Ewan ko, depende.
JQ, alam mo na ha. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.